Puwede po ba magpakita po kayo ng example ng portfolio? Okay, sure. Ipapakita ko na maganda sana 'pag ano 'no, ipakita ko yung portfolio ko dati at tsaka ngayon. Ngayon kasi medyo ano na 'to, medyo naka-optimize na yung pagkakaano, pero sige lang. Okay, yun. Paki-type, paki-raise or paki-send heart or paki-raise hands naman 'yan kung nagkita yung ano. Okay, thank you. So ito yung sinasabi ko na portfolio. Sa'kin is 'di ba nalatag ko na ano, ano yung specific field or industry na papasukin ko. So may tatlo akong different types of portfolio. First portfolio is parang general portfolio ko. So anong laman nito? Lagay mo dito yung pangalan mo. Kung may website ka, lagay mo dito. Soliddraft.net is our website. And address, as much as possible, lagay mo din. Barangay Purok, huwag mo nang ilagay. City na lang. At tapos, Philippines, zip code, yun, ganun. Then, gawa ka nito, feed mo lang sa ChatGPT yan. Basta align sa yung specific field na papasukin mo. So, gawa-gawa ka lang niya mga words. And then, dito sa services offered, nilatag ko siya into 3D modeling, design optimization, rendering, nag-offer din kami niyan pero hindi masyado. And mas madaming projects na natatanggap about 2D drawing specification. No need na ipakita mo lahat ng sheets about the design. Highlight mo lang yung pinaka makaka-attract or parang nagpo-portray kung anong services ang ino-offer mo. Kunwari, ito. Boiler feed water tank, rectangular tank. Hindi ko nilagay yung wag mong i-disclose yung mga information ng client. Sinabi nilagay ko lang ito client A, then ito siya gawa siya client namin from Australia. So ito yung renders, ito yung after the project completed. Ito yung GA or General Assembly Drawing, tapos konting fabrication drawings. Actually, this project consists of 20 pages of PDFs, 20 sheets. Alis kumpleto kasi yung dimensions sa assembly, sub-assembly level, tapos each part gagawa ng drawings yan. You don't need to add those 20 pages in your portfolio. As much as possible, isang page lang. Lagyan mo lang ng pangalan, anong klaseng project yan. Boiler and feed water tank, rectangular tank, ganun lang. And then, ito, pasteurizer plant. Hindi naman siguro ito makikita na Pero local lang ito. Nagpagawa sila ng drawings tapos tawag nito. Nagpa-simulate sila. SolidWorks has also have FEA and CFD. FEA meaning finite element analysis. Makikita mo yung stress, tapos may bending, displacement, factor of safety. That's FEA or finite element analysis. The other one simulation is CFD. CFD stands for computational fluid dynamics. Parang heat transfer. Kunwari, papasok dito yung mainit, lalabas siya na malamig. Parang ganun. So, ito yun. Heat exchanger ito ng milk pasteurizer plant. Ano pa? Ito, wastewater treatment sa Australia. Parang nagpagawa lang siya ng 3D models, tapos basic drawing lang, ganito lang. So, no need to fabricate kasi most of these parts are purchase naman. Yung pump, purchase siya. Yung ibang parts, purchase na. Tapos yung skid o yung pinatungan ng iba't ibang components, they don't need the fabrications. Ang gusto lang ng client dito is yung renders lang for presentation purposes. So, nirender ko. Ito yung itsura. And ano pa? Aluminum panels creation. So kung makikita nyo, as much as possible, isang sheet lang. Isang sheet per project. Isang sheet. Naka-compress siya. Ito, hindi ko masyadong ma-disclose about itong sa cacao demethylated fermenter dryer at saka coconut dehusker kasi ito na machine patented na siya dito sa Pilipinas. Then thankfully isa ako sa mga co-inventor. Yun yung project namin, yung hindi pa ako active freelancing. Gamit namin SolidWorks pag-design. So hindi ko siya masyadong mapakita lahat ng mga details. So ganun lang. Then sa last part, the client
ma-hook mo yung attention ng client. Dito na sa last part, ilagay mo yung contact infos or if meron kang mga social medias, kunwari PDF ito, pero pwede nila ito i-click. For example, dito sa LinkedIn, magre-redirect ka automatic doon sa ano. So, ang gumawa nitong portfolio ko, para nakalink-link siya, kunwari dito, soliddraft.net. Pag maklik mo yung anything in the PDF, hindi ko alam paano gawin yan. May team member kami na siya yung gumagawa ng mga about portfolio or profile namin. So, then last part na yung resume. Last part, ang ilalagay mo dito yung yung part na hindi masyadong tinitingnan ng client. O, kunwari, nilagay ko dito yung experience ko na relevant or vertical sa skills na ino-offer ko. Part-time draftsman, Upwork clients, and design engineer. Yung pagiging instructor ko sa college, hindi ko na siya nilagay. Kasi irrelevant siya sa pag-offer ko ng SolidWorks designing, di ba? Hindi ko na siya nilagay. Yung iba naman, yung second type na portfolio na ginawa ko is about CAD. Meaning wala siyang masyadong renders. More on drawing siya. So, kunwari ito, parapet frame, mga steel yan. Ito, stainless steel platform, fabrication drawings. Ito, aluminum. Binalik ko siya. Electrical. Yun. The last one is FEA. Or FEA or CFD na portfolio. Kunwari, may mga job post or mga tawag nito, magre-reach out sa akin na pinapagawa nila is about simulation. So ito yung portfolio na sinesend ko. Dito, this is example of FEA, finite element analysis. Ma-determine ni SolidWorks if kaya ba ni tank ma-carry yung, if example, i-full tank siya ng water. So, something simulation. And dito, conclusion. And dito, heat exchanger. Conclusion. Kung safe ba siya gamitin or kaya ba niya i-carry. Ito, steel ito. Ito, cylindrical tank. Yun lang. So, sinegregate ko sa tatlo. CAD, generic portfolio, tapos pangatlo is yung simulation.